Tamang-tama idol, pag-usapan natin ang mainit na issues ni Boy AC Garage. Ang word na as is, where is. At welcome po kayo dito sa garahe ng aking mga binibentang second hand na sasakyan. Yan ang mga units na binibenta ko mga ka-idol. At ito ang literal na close to as is, where is. But we do not use the term as is, where is. There's no such thing as is, where is sa mga second hand na sasakyan na yan. See? No matter kung anong brand, variant, year model, pristine condition, casa maintain, first owner, meron at meron pong lalabas na issue sa mga unit na yan. Gaya nito, 2009 Audi A4. May issues po yan dati pero minor lang. Pinaayos na namin. Magkano ang benta namin? 420,000, negotiable. But look mga ka-idol. Oh. Ang issues po niyan dati ay yung gutter marks, pero ngayon wala ka na makitang gutter marks. See? Ganun lang ka-minor mga ka-idol. Pero body, lahat lata. Original paint mga ka-idol, walang masilya. 'Di ba? Oh. Gaano ka high-end tong binibenta natin mga idol? Mercedes-Benz S500, 11 million. 2017 Porsche Macan, 4.6 million. Meron tayong e-tron, meron tayong G63, meron tayong Lexus LX 570. At meron din tayong sports car mga ka-idol. Okay? Ito, worth 19 million. Porsche 911. Meron tayong Bentley Flying Spur, 22 million. Meron tayong Audi, yan oh. See? Meron tayong RSQ8. Yan. Tignan nyo mga ka-idol oh. Q8, RSQ8. Yun lang ang mga luma natin. Yan. Ito. Okay? So pag-usapan natin ang tungkol kay Boy AC Garage. Paano siya nakarami ng followers? Paano dumating sa point na maraming nagtitiwala sa kanya at paano dumating sa point na nasira siya sa kanyang customer? Ika nga, sa 100 mong ginawang tama, isang pagkakamali, mali na lahat mga ka-idol. Agree ka ba? 'Di ba? Tama 'yon mga ka-idol. But as long na kaya mong habulin ang iyong pagkakamali at aakuin mo, walang problema. May tatama uli yung 100 mong tama sa isang pagkakamali. See? Okay. Si Boy AC Garage ay combination of agent, content creator or vlogger, at the same time buy and sell or namumuhunan. Combination of three siya mga ka-idol. As you can see, meron siyang more than million sa kanyang Facebook account followers niya. Sa kanyang YouTube, kaunti lang mga ka-idol. But according dun sa aking assessment, dun sa mga nakikita ko sa kanyang videos, mostly ang kanyang buyers ay probinsyano. Walang alam masyado sa sasakyan. Kung meron man, maliit lang. At definitely, yung mga kausap niya ay bawal na makipaghagilan ng presyo sa Facebook or sa telepono. Dahil mas prefer ni Boy AC Garage na pumunta po kayo sa garahe. Nang sa ganon, maamoy niya, makilatis niya ang buyer kung talagang pabili at may dalang pera. At kung ikaw ay probinsyano, definitely, tapos ka mga ka-idol. Lalo na kung hindi ka maalam sa sasakyan, wala kang dalang mekaniko, wala kang dalang scanner, at hindi ka marunong mag-check ng mga papers, yung mga unit, hindi ka familiar sa mga sakit, common na sakit ng unit, definitely tapos ka kay Boy AC Garage. 'Di ba? As you can see sa kanyang video, yung mga taong kausap niya,
tinatanong niya kung follower na ba o hindi. Kung hindi pa, pinagpa-follow niya. Pagkatapos, pinapa-shoutout niya yung mga family members, kaibigan. At mind you mga ka-idol, ang presyuhan po ni Boy AC Garage ay almost double, triple. Dahil yung kanyang budget meal na sasakyan ay nasa around less than 100,000 or less than 200,000. Yun ang mga nakikita ko sa kanyang mga unit. Pagdating sa presyuhan, hindi ka makatatawad ng more than 30,000. Mostly mga 20, 15 or 10,000. But mostly mga 5,000 or 10,000 lang mga ka-idol. Ganon daw siya kababa magpresyo. Na which hagip na ang kanyang puhunan. Ang tanong, totoo nga bang namumuhunan si Boy AC Garage? According to him, consignment lang daw ang kanyang sasakyan. Okay? Based in my assessment, no, sa aking opinion, kung sakaling nakikipag-consignment lang siya sa mga unit na yan, namumuhunan lang po siya sa pwesto. Maaring ang kanyang pwesto ay nasa around 30 to 60,000 ang kanyang monthly. Yung mga unit na kinonsign po niya ay galing po sa mga nagbibenta, no, direct seller, na which na maaring may slight issues, papahimas niya konti, no. I doubt na meron po siyang mekaniko dahil sa laki po ng lot na ito ng garahe namin dito mga ka-idol, wala po kaming mekaniko. Lahat po ng unit po namin ay inaasa po namin sa kasa. Bago po namin yung bilhin, tatanong po namin kung ano yung last pong service ng mga units na yan. Tatanungin namin kung ano yung mga pinagawa, ano po yung mga pinalitan, at kailan po yung last change oil po ng unit na yan. Kung sasabihin mong mekaniko, we cannot provide or pay mekaniko dito. Meron lang po kami taga-himas, no, taga-detail ng unit at taga-transfer po ng ownership, tagalakad po ng papel. The rest, yun na. What you see is what you get mga ka-idol. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kung kayo po ay first time na bibili ng mga second hand na sasakyan, I suggest magtanong-tanong po kayo sa inyong mga kaibigan na maalam sa sasakyan. Pumasok po kayo sa mga Facebook groups. Magtanong po kayo sa mga kakilala ninyong mekaniko. Okay? Pwede rin po kayong magtanong kay The Carlon Expert. Pwede kayong mag-message sa akin. And kung sakaling makursunadahan mo yung unit, okay, before ka pumunta, huwag ka magdala ng pera. Magdala ka lang ng mekaniko na may dalang scanner. Then that's it mga ka-idol. Saka ninyo pag-usapan ng presyo. Saka mo ngayon balikan. I-test drive mo. Tanungin mo kung ano ang issues ng unit na ito. Pakiramdaman mo. No? Amuyin mo yung loob. Pakiramdaman mo yung makina, yung shifting ng transmission, yung aircon. Check mo kung gumagana pa yung mga windows, AC, napalitan na ba yung battery, kung makapal pa ang gulong. Yan. Okay? So I hope in this video mga ka-idol, kahit pa paano, may natutunan po kayo. Gaya namin, bilang ahente, buy and sell. At hindi po kayo mislead sa mga mabilisang bentahan ng ganyan sa social media. Okay? So thank you for watching kay The Carlon Expert.